Pumatok nung nakaraang vlog natin nerises yung EV o kaya naman yung hybrid na mga sasakyan kasi nga wala siyang coding. Pero marami pa rin sa inyo ang nabasa ko sa comment section na gustong-gusto pa rin yung gasoline type na sasakyan. At dahil love tayo ng Honda, pinagbigyan tayo at re-review natin ngayong araw yung kanilang pinakabagong CR-V 2024. Silipin natin yung specs and features ngayong araw. Tara! Grabe tong kulay na to, Nedises, pag nakita nyo sa personal, sobrang elegante. Ang tawag nila dito ay Canyon River Blue Metallic. At isa sa napansin ko, Nedises, iba na yung kanyang Honda badge dito, napaka-elegante. Para siyang may glass protection na on the outside. Tapos may camera pa dito. And then, honeycomb naman yung kanyang piano black design dito sa unahan. Plus, meron din tayong chin dito na may diamond grills. Astig, di ba? Idagdag mo pa dyan yung kanyang sequential na turn signals dito. At of course, all LED na rin yung kanyang headlight, pati na rin yung fog lamps niya. Napaka-aggressive ng looks niya, Nedises. And of course, wala ka na rin masyadong makikitang mga chrome dito na napapansin ko, binago na nila or ini-enhance nila sa mga bagong sasakyan ngayon. Pagdating naman sa side, Nedises, napansin ko din na meron din siyang camera dito dahil may 360 view na siya at saka may repeater sa side mirror. Sa door handles naman, kakulay siya or body color. Plus, meron tayo ditong 57 liters sa fuel tank capacity. 18 inches naman yung kanyang mga wheels at para dito sa gasoline type na top of the line ay meron tayong kulay silver na mags at kulay black naman para dun sa hybrid version na i-review natin in the future. Kung gusto nyo mapanood yun, make sure nakasubscribe, Nedises, ha. May roof rail din tayo dito na built-in para kung gusto mo maglagay ng gamit sa itaas, pwede. At ito pa nagustuhan ko sa kanya, yung kanyang keyless entry. Hawakan ko lang to, pwede mo siyang ilak. Nakalak na yan, hindi mo na siya mabubuksan. Kapag hinawakan ko to, pwede na siyang mabuksan. And then, pag pumasok ka, ito yung mag-welcome sa'yo, yung kanyang intro dito sa 10.2 na fully digital instrument cluster. Plus, meron din tayo 9-inch na audio display dito with Apple CarPlay and Android Auto. May wireless charging pa dito, Nedises. At kung noong nakaraan ay nabitin kayo kasi nga wala na siyang shifter knob, puro pindot-pindot na lang, di nyo ma-feel na sasakyan yung dinadrive ninyo. Ngayon, pinakinggan tayo ng Honda at binalik na nila yung pinaka-shifter knob natin dito. Kaya, feel mo na ulit na nakakotse ka. May dalawang bottle holders din tayo dito at saka meron tayong center armrest na may cubby holds. Ayan o. Tapos may lalagyan din siya ng barya dito. Isa pa sa nakakatuwa sa kanya, Nedises, naka-synthetic leather seats na tayo dito with some stitches. Tapos, red stitches pa rin dun sa top of the line kaya napaka-premium na datingan. At kagaya sa ating Honda Civic RS, meron na din po siyang honeycomb grills dito sa kanyang pinaka-aircon vents. Nakalakas maka-elegante at retro ng datingan. Ayan o, para kang meron ditong joystick na pwedeng laro-laruin. Pero, ang totoo niyan ay dyan mo itututok ang iyong aircon vents. May 12 volts din tayo dito na cigarette lighter, may fast charging at saka cable for connectivity. Tapos, may glove box din dito, of course, para sa ating mga gamit. And di mawawala yung ating sunglass holder dito. Tapos meron pang vanity mirror din para kita mo hanggang dun sa likod. Pati dito na rin sa kanyang mga sun visors, meron ding vanity mirror at lights. LED na rin para pati yung kanyang mga reading lights dito. At ang malupit pa sa kanya, Nedises, meron siyang parang mga wood accent dito pati sa kanyang mga doors. Napaka-elegante tignan. And very minimal lang yung may piano black plastic dito kaya hindi siya prone sa fingerprints. Pagdating naman sa kanyang pinakalikurang bahagi, Nedises, nagustuhan ko tong kanyang bagong tail light assembly, oh. Napakaganda para may mata dito. Sobrang astig niyang tignan. Naka-shark fin antenna rin pala tayo dito. Tapos may high mounted stop lamp dito. And then, of course, meron din siyang wiper sa likod na napaka-useful lalo na ngayon na maulan. Isa pa sa maganda dito sa likod niya, Nedises, may tailpipe finishers na siya dito. Tsaka may sensors. May tailgate spoiler. Ayan, oh. Ang bangis. We also have our Honda badge here and our VTEC Turbo emblem here. Tapos, dito naman ang inyong pride of ownership na CR-V AWD or all-wheel drive. Ibig sabihin, at certain RPM ay iikot yung apat na gulong niya. At ito pa ang maganda sa kanya. Meron siyang rear camera, tapos naka-power tailgate na rin pala ang isang to. At ang maganda sa kanya, Nedises, let's say may kukunin ka ng mga gamit, may assist light siya, tapos meron tayong tinatawag na walk away close. So, paano yan gawin? Pindutin mo lang tong walk away close, kunin mo yung box mo, kapag umalis ako at na-detect niya na malayo na ako, kusa yan sasara. Diba? Dahil na-detect niya na wala na ako dito, kusa siyang sumara. So that's very useful kung meron kang mga bitbit. Napaka-modern, diba? Now, kung titignan naman natin yung inyong pinaka-cargo space dito, Nedises, sa likurang bahagi, napaka-spacious din niya. Given the fact na 7-seater nga pala ang sasakyan na to, for extra space, Nedises, pwede mo siyang nakatupi na ganyan para naka-flat na dito. Pwede ka rin actually nga matulog dyan eh. And then of course, kung kailangan mo pa na extra space, tumbling seat din siya. Pwede mo siyang itumble. Kabilaan.
Ayan. So, pagdating sa space, pwede din to sa mga nagninegosyo dyan o kaya naman sa maraming kinakarga. Kung naglilipat ka ng apartment, saktong-sakto din. Ayan naman ang itsura niya, Nedises, kapag nakataas tayo inyong pinaka third row. Tapos, meron din pala dito ako nakita na charging port. Tsaka, may nakita din ako na spare na donut type na Michelin tires. Yan. Bukod sa spare tire, meron din tong tire repair kit. Dito sa second row, Nedises, kung magsasakay kayo, meron din tayong mga ilaw dyan, no? So, magiging maliwanag to during the ride. May mga pakasin tayo para sa front seats. Ang maganda sa kanya, lalong-lalo na ngayon na tag-init, dito sa atin sa Pilipinas, ay meron siyang aircon vents dito. Plus, yung wala sa Civic na RS na kagaya nung sa akin, meron siyang charging ports dito na Type-C. So, this is for iPhone users. Hindi na kayo mahihirapan dahil Type-C ready na yung kanyang fast charging. Astig, diba? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan, hindi ko na kailangan ng adapter. So, nag-adapt na din talaga sila sa mga ginagamit natin. Meron din pala siyang center armrest, Nedises, with cup holders. Tapos, napakasarap din sa feels ng kanyang seats dahil leather. May room pa tayo for a third passenger dahil maliit lang yung kanyang center tunnel. And meron din tayong mga grab bars dito na hydraulic. Tapos meron din siyang extra dito na hangeran. Kung sakaling magdadala ka ng polo, pwede ka mag-hanger dito. Ang sarap din tumambay dito sa third row, Nedises. Lalo na kung gaya ko na medyo maliliit lang yung isasakay nyo dito sa likod, magiging comfortable pa rin sila. Kasi meron siya mga aircon vents dito. Tapos may cup holders pa on either sides. Ayan o. Kasyang-kasya pa talaga dito yung dalawang pasahero. But I highly recommend either kids or kaya mga short na tao kagaya ko for the 6th and 7th passenger. And of course, may side curtain airbags din ako nakikita dito. Punong-puno siya ng airbags all over. Kaya yung safety natin, priority pa rin talaga ni Honda. And speaking of safety, meron tayong tinatawag na Honda Sensing. Ang Honda Sensing na meron dito, Nedises, ang unang-una na lagi kong ginagamit ay yung Adaptive Cruise Control. Yan yung mag-a-adapt siya sa speed ng nasa unahan mo. Unlike yung iba na cruise control lang, ito is adaptive. So kung huminto yung nasa unahan mo, hihinto din siya. Mabilis yung nasa unahan mo, bibilis din siya. Depende sa isiset mo na speed limit doon sa kanyang controller. May lane keep assist din pala to. Kaya pag nadedetect niya na lumalagpas ka sa linya, mararamdaman mo na kusa niyang idinidiretso yung manibela para hindi tayo maaksidente. Isa rin sa mga gamit ko ay yung kanyang auto high beam na nangyayari to kapag nasa madilim tayo na lugar. Kusa siya mag-high beam para mas makita mo yung kalsada. Kung may makakasalubong ka, ibababa niya rin yung ilaw para hindi ka makasilaw. May collision mitigation braking system din pala ito na kung saan pag na-detect niya na alanganin ka na magpreno at babangga ka na, let's say nakatulog ka, kusa siyang hihinto para sa'yo, Nedises. Actually, marami pang iba. Meron din siyang road departure mitigation, may forward collision warning, lane departure warning, at meron din siyang lead car departure notification. Auto-on din pala yung kanyang LED na headlight, Nedises. Pag pumasok ka nga lang sa tunnel or na-detect niya na madilim na, mag-automatic nang umilaw yung inyong headlight. Ito yung pinakasusi niya. Halos kamukha rin talaga nung nasa Civic ko. And of course, may physical key din ito. Just in case man na malobat or kailangan mong pumasok sa loob, push start na rin siya. Wala na siyang mano-manong susi dito. Push start na lang, may i-start mo na to. At ang pinakabago sa kanilang technology ngayon ay yung tinatawag nila na Honda Connect, na kung saan ito ay pwede mo na i-connect sa iyong smartphone at madedetect mo na yung last parking location mo, lalo na kung makakalimutin ka, kailangan mo yan. May SOS din siya or emergency call. Let's say na-activate mo yung airbag dahil na-aksidente ka. Automatic nahihingi ng tulong to at magdadial ng SOS para may rumesponde sa'yo. O diba, astig? Mapapastart mo rin to kahit nasa abroad ka. Kagaya nung pinakita ko sa inyong sasakyan last time dahil meron din siyang remote vehicle control na pwede mo na kontrolin sa inyong smartphone. Let's say nasa ibang bansa ka tapos gusto mo siyang ipastart from time to time para hindi ka mapanisan ng gasolina. Kayang-kaya mo na yung gawin. At the same time, makikita mo din yung pinaka-vehicle dashboard mo dun sa iyong smartphone. Stick, diba? May makikita ka rin pala ditong brake hold, Nedises, na pag pinindot mo to, di mo na kailangang itambay yung paa mo sa preno dahil kapag nag-full stop ka, nakastay na siyang nakapreno. At kahit itaas mo na to, nakapreno lang yan. So that's very useful, lalong-lalo na ngayon na matraffic. Meron din pala tong paddle shifters, Nedises, so para sa mahilig mag-racing dyan, di ka mabibigo dito. Tapos, naka-power seats din siya. Ayan, oh. Napaka-useful nito, Nedises, lalo-lalo na kung nagda-drive ka. Kapag ka pumasok ka dito, mag-auto-adjust itong seats para sa'yo kung saan mo siya last i-configure. Ganun katalino tong Honda CR-V, Nedises. And unlike sa Civic ko, etong isang to, pati yung kanyang passenger, naka-power seats na rin. O, diba? Dalawa na kayo mag-e-enjoy sa power seats. Alright, Nedises, let's pop the hood. Auto na din pala yung hood nyo. Naka-hydraulics na tayo doon, kaya nag-stay na siya into place. Then kapag ibababa mo, pupersahin mo lang din.
Under the hood, netizens, ay meron tayong dual overhead cam, DI VTEC Turbo na may 4-cylinder and 16-valve na engine. Sa displacement naman, we have 1,498cc na may maximum power of 140 kilowatts or 188 PS at 6,000 RPM at maximum torque na 240 Newton meter at 1,500 to 1,700 RPM. Naka-CVT na rin pala to kaya napaka-smooth ng transition pag nagigearing siya at saka mas matipid sa gasolina. Ito rin yung isang feature na lagi kong ginagamit, lalong-lalo na kung hinahanap ko pa lang yung sasakyan ko sa parking lot or pwede nyo rin magagamit kapag nagsimba kayo kung gusto nyo na mapalamig yung loob bago pa kayo sumakay. So meron siyang tinatawag na remote engine start. So dalawang click mo lang yung inyong lock button tapos press and hold nyo yung remote engine start. Pag umilaw na siya, naka-start na yung inyong engine. Galing, di ba? O, nagustuhan nyo ba itong pinakabagong CR-V na 2024, netizens? Abangan ninyo kasi i-review din natin yung hybrid version niya anytime in the future kapag ka nagkaroon na ng display dito. For sure, i-review natin yan. Kung gusto nyo mapanood yun, make sure naka-subscribe. At ang tanong, magkano nga ba ang presyo nito ngayon? Ito ngayon ay nagkakahalaga ng 2,280,000 pesos para sa kanyang SRP, netizens. Available yan dito sa Honda Cars Carmona at pwede nyo nang hanapin si Brian Sanchez at ilalagay ko dyan yung kanyang contact details para sa mga interested kumuha ng pinakabagong CR-V na unit. Ano masasabi nyo, netizens? Nagustuhan nyo ba ang bagong CR-V? Comment nyo naman sa ibaba. Ano pa yung gusto nyo i-improve sa kanya or mga iba pa ba kayong mga sasakyan na gusto i-review ko? Comment nyo lang sa ibaba yung thoughts ninyo para mapagbigyan ko next vlog. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.